Sa ating ibanghelyo ngayon, tatlong talinghaga ang ikwinento ni Jesus upang isalarawan ang kaharian ng Diyos. Una, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa lupa. Nung matagpuan ng isang tao ang kayamanang ito, ipinagbili niya ang kaniyang lahat ng ari-arian at binili niya ang lupang iyon. Ikalawa, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang mahalagang perlas. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mahalagang perlas at nung ito ay kanyang matagpuan, ipinagbili niya ang lahat niyang mga ari-arian at binili ang mahalagang perlas na iyon. Ang ikatlong talinghaga, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli na't ibang-ibang uri ng isda. Ang mga mabubuti ay isinilid sa sisidlan, ang mga walang kwenta ay kanyang itinapon. Sa unang tingin, tila magkakaiba ang mga talinghagang ito. Ngunit, iisa lamang ang mensahe. At ang mensahe ay ang hanapin ang Diyos, piliin ang Diyos, at mananatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Hanapin ang Diyos, piliin ang Diyos, manatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng kaugnayan nito sa ating unang pagbasa. Narinig natin sa ating first reading, nagpakita daw ang Diyos kay Haring Solomon. At sinabi ng Diyos kay Haring Solomon, humingi ka at ibibigay ko ang anumang nais mo. Isipin kaya natin, mamayang gabi habang tayo ay natutulog, nagpakita sa atin ng Diyos at sasabihin sa atin, humingi ka at ibibigay ko ang anumang nais mo. Ano kaya ang hingiin mo? Marahil marami sa atin ang hihingi ng napakaraming pera. Ang iba siguro sa atin ay pagalingin tayo sa ating mga sakit. Ang iba siguro sa atin ay magandang kalusugan, mahabang buhay, tagumpay ng ating mga anak, sapat na kabuhayan o kayamanan. Mga magagandang mga hangarin. Ngunit si Solomon, iba ang kanyang hiningi. Hindi mga material na buhay, hindi mga material na bagay, hindi makamundong kayamanan, hindi mahabang buhay, hindi upang mamatay ang kanyang mga kaaway, kundi ang kanyang hiningi ay ang karunungan. Karunungan. Isang pusong marunong makinig sa Diyos upang makilala ang tama at ang mabuti. Bakit karunungan? Sapagkat alam ni Solomon na ang taong may karunungan ay marunong pumili ng tunay na mahahalaga sa buhay. Ang taong may karunungan ay marunong pumili ng tunay na mahahalaga sa buhay. At dito nagtatagpo ang unang pagbasa at ang ating ibanghelyo. Hindi humingi si Solomon ng kayamanan, ngunit humingi siya ng karunungan. Sa ebanghelyo naman, ang taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid at ang mga ngalakal na nakatagpo ng mahalagang perlas ay parihong nakilala ang tunay na kayamanan. Dahil dito, handa nilang isuko ang lahat upang ito ay makamtan.
Mga minamahal na kapatid, ano ang nag-uugnay sa dalawang pagbasa? Ang karunungan ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na kayamanan. Kung walang karunungan, madaling malinlang ang tao. Akala niya ang pera ang pinakamahalaga. Ang posisyon, ang kapangyarihan, kasikatan o tagumpay ang sukatan ng isang matagumpay na buhay. Ngunit ang taong may karunungan ay iba ang nakikita. Alam niya na ang lahat ng kayamanan ng mundong ito ay lilipas. Ngunit ang Diyos ay mananatili hanggang wakas at magpakailanman. Kung ang taong may karunungan ay hindi lamang magtatanong ano ang gusto ko, kundi ano ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang magtatanong ano ang makapagpapasaya sa akin ngayon, kundi ano ang magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, iyan ang karunungang kailangan nating ipanalangin. Sapagkat ang tunay na marunong ay marunong pumili sa Diyos bilang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay. Kaya ang tanong, ano ang pinakamahalagang kayamanan mo sa buhay? Ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan ng ating buhay? Hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama ang magsusumikap. Hindi rin masama ang mangarap. Ngunit kapag ang trabaho, negosyo, tagumpay, cellphone, impluensya, o kahit ang ating sariling kagustuhan ang pumalit sa Diyos sa ating puso, doon nagsisimula ang ating problema. Maaring marami tayong ari-arian, ngunit kapos naman sa kapayapaan. Marahil puno ang ating mga bangko, ngunit hungkag ang ating puso. Tunay ang sinabi ni San Agustin, "Dilikamo kami para sa iyo, O Diyos, at hindi mapapanatag ang aming puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo." Mga minamahal na kapatid, may isa pang talinghaga na ikwinento si Jesus sa ating ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang dumating ang panahon, pinagbukod-bukod ang mabubuti at ang walang halaga. Ang mabubuti ay inilagay sa sisidlan at ang walang halaga ay itinapon sa pugon. Alam nyo naman kung ano ang ibig sabihin ng pugon. Hindi ito pananakot, isang paalaala lamang dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pagpili natin sa Diyos ay hindi lamang dapat ipinapahayag ng ating mga labi. Dapat itong makita sa ating pamumuhay, sa ating katapatan, katapatan sa pamilya, katapatan sa ating bukasyon, sa ating pagpapatawad, pagmamalasakit, at pagmamahal sa kapwa. Darating ang araw na harap tayong lahat sa Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. At marahil hindi niya tayo tatanungin kung gaano karami ang ating mga naipon. Kundi, anak, ako ba ang naging pinakamahalagang kayamanan ng iyong buhay? Hindi niya itatanong kung marami tayong pera, kung ano ang ating natapos, kung nakapatayo tayo ng bahay. Kundi ang kanyang itatanong, ako ba ang naging pinakamahalagang kayamanan ng iyong buhay? Mga minamahal na kapatid, ngayong araw ay pinagdiriwang din natin ang World Day for Grandparents and Elderly. Inaalaala natin ang mga lolo at lola at ang mga nakakatanda sa ating komunidad. Nakalimitan sila ay hindi nabibigyan ng halaga at sila ay nakakalimutan. Nung nagdiriwang tayo ng Father's Day, ang ating mga kabataan ay mayroong ibinigay sa ating mga tatay.
Nung nagdiriwang tayo ng Mother's Day, ang ating makabataan ay mayroong ibinigay sa ating mga nanay at mga mama. Ngayong Grandparents' Day, ang aking tanong, ano kaya ang kanilang ibibigay? Para bagang wala, kasi tila bagang sila ay nakakalimutan. Hindi po iyan ang mensahe ng pagdiriwang natin ng Grandparents and Elderly Sunday. Kung si Solomon ay humingi ng karunungan, ang ating mga lolo at lola, mga nakakatanda, ay mga buhay na saksi ng karunungan. Marami sa atin ang unang natutong magdasal dahil sa ating mga lola, hindi ba? Si Lola ang unang nagturo sa atin kung paano magrosaryo. Marami ang unang natutong magsimba sa piling ng ating mga lolo. Hindi man sila mayaman sa material na bagay, mayaman naman sila sa pananampalataya, pagtitiis at pagmamahal. Diba, ang mga lolo at lola ay talagang mahal na mahal at konsentidor sa kanilang mga apo. Sana mahalin natin sila. Pakinggan natin ang kanilang mga payo at ipadama natin sila'y mahalaga sapagkat sila ay tunay na kayamanan ng ating pamilya at simbahan. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang Field Mission Sunday. Kapag natagpuan natin ang tunay na kayamanan na si Jesus o ang ating Diyos, hindi natin siya itinatago. Dapat siya ay ating ibinabahagi, lalo-lalo na sa ating makapatid na nasa laylayan. Ang misyon ay hindi lamang para sa mga pari at mga misyonero. Lahat tayo ay isinugo upang dalhin si Kristo, ang ating tunay na yaman, sa ating mga tahanan, sa ating trabaho, kahit sa ating paaralan, sa ating komunidad, at lalo na sa mga mahihirap at mga nasalaylayan. Ang taong nakatagpo ng tunay na kayamanan ay hindi ito sinasarili. Ito ay ibinabahagi upang ang iba rin ay makatagpo ng tunay na yaman, ang ating Panginoon. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang ng banal na misa, yumuko tayo sandali at tumahimik. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan ng aking buhay? Sino ang aking tunay na yaman? Kung tatawagin ako ng Diyos ngayon, masasabi ko bang siya ang aking unang pag-ibig? At ngayon, hilingin natin ang parehong biyayang hiniling ni Solomon. Hindi muna ang mas maraming kayamanan o pera. Hindi muna ang mas mataas na posisyon. Hindi muna ang mas maginhawang buhay, kundi ang karunungang makita, piliin, at mahalin ang Diyos higit sa lahat, hanggang sa wakas at magpakailanman. Amen.